Pwede mo? Okay, Tagalog tayo. Ako tanong. Yung lengwahe ng anghel nasa unang Korinto 13. Uno. Yung lengwahe ng anghel, yan din yung lengwahe sa langit. Amen ba kayo? Okay. Ang lengwahe ng anghel, hindi alam ng tao. Kasi sa Korinto 13, dalawang ang lengwahe yun. Lengwahe ng anghel, saka lengwahe ng tao. Okay? Ngayon, nung pumunta si Pablo sa langit, yung kanyang espiritu, ang narinig niya, lengwahe na hindi mapabanggit, na hindi karapat-dapat iusal. Yung hindi karapat-dapat iusal, yun na rin ang lengwahe ng anghel. Dadagdagan ko ng detalye. Scribe nyo to. Yung lengwahe ng anghel, may kapangyarihan yan. Yung lengwahe ng anghel at yung lengwahe ng Diyos, iisa yun. At may kapangyarihan yun. At alam mo ba sa panahon ng Babel, nagagamit sa kasamaan yung lengwahe na yan? So yung sinabi na matatayo sila ng tore, papuntang langit, hindi diretsong ikatlong langit. Yung langit na yan, another dimension. Ibang dimension. Ibang antas ng pag-iral. Yan yung pinapalabas sa ancient aliens ngayon ng mga pyramid. Parang time machine siya, parang teleportation device siya. You will be transferred to the stars. So, yung tinatayo sa Torre ni Babel, so may supernatural power doon gamit yung lengwahe. Nung binago ng Diyos yung lengwahe nila, hindi na sila makapasok doon. Alam ba, para katulad nila yung anghel na nagrebelde? Katulad nila yung anghel na nagrebelde, nalulusob sa kalangitan. Na? Magiging katulad namin ng mga Diyos. Hindi namin kailangan ng Diyos kasi kami mismo kaya pumasok sa Espiritu yun. So, nung binago ng Diyos yung lengwahe, protection yan sa tao. Hindi ka dapat sa tao ngayon. Zephaniah, ano ba siya? 3:9. Sa Zephaniah 3:9, ano sabi? Babalik yung purong lengwahe. Yan ang pinagmamalaki ng mga Messianic ngayon na raw. Hindi Hebrew. Hindi pa yan binabalik kasi hindi pa nagbabago, hindi pa namumuno si Kristo sa lupa. Millennium, eternal age. Yung millennium nasa proseso. Eternal age ang tapos na. So yung millennium, eternal age, diyan magaganap ang Zephaniah 3:9. So, yung lengwahe na hindi mabanggit, may kapangyarihan yun. At alam niyo ba yung kaunting lengwahe ay tumagos sa panahon natin yan bilang orasyon? Ginagamit ng mga espiritista, ng mga witch. Unang-unang witch, si Nimrod. Ibig sabihin, Francis, yung buong Babylon na, yung Egypt na Pyramid of Giza, so, bago mag-Egypt tayo, doon mismo sa Babylon, doon nagsimula yung ganyang kapangyarihan. Ngayon, tanong, bakit Egypt ang sumikat? Kasi pumalat nga sila eh. May dala silang idea nung dapat sanang naganap sa Babylon. Yung Babylon, yan ang pwesto kung saan si Cain tinaboy. Ngayon, last na lang. Sasabihin ko. Salita ng Diyos. Alam niyo ang salita ng Diyos. Hindi lengwahe pinag-usapan. Ang salita ng Diyos, yung mensahe ng Diyos. Yung unawa. Yung logos. Yan ang ibig sabihin ng logos. Rema, logos, theophany. Ang rema ay nakasulat. Yung logos, yung unawa. Yung theophany, yung pagtupad. Yung kaganapan. So pag sinabing salita ng Diyos, John 1:1, hindi yan imposible salitain kasi ano ang lengwahe na salita?
Hindi lengwahe ang problema. At yan ang pinaglalaban ng Messianic, yung lengwahe. Pag hinalo na nila sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, yung pahayag, yung unawa. Ihinalo na nila, kailangan Hebrew. Hindi. Makukuha mong mensahe ng Diyos kahit hindi ka marunong ng Hebrew. Kahit Tagalog alam mo. Okay, tapos na ako. May mga tanong na. Lapit dito para ma-record. Bitawan, ha? Yung speak in tongues po ba lingwahe ng langit? Sabi ni Pablo, mayroong lingwahe ng langit at mayroong lingwahe ng tao. Parehong speak in tongues. Hindi 13:1. May sinabi si Pablo na tama, 13:1, may tongues of angels. Hindi. Meron kasi sa 14, may kumakausap sa Diyos sa private. Tapos meron yung nakakaintindi para maging tanda sa kanila, yung parang hiwaga o parang supernatural na tanda. Lapit lang dito. Yung ano po, yung Hindi ka kailangan na ma-record. may ano kasi mensahe sa Egypt na yung pinapakita dun sa pyramid na sinabi nila dun na meron silang eternal life. Kung yung pyramid na yung kumatuloy yun. So, may kinalaban ba ito dun sa pagkalat sa panahon ng unlawful to utter? Bakit Egypt ka? Babylon pa lang eh. Unlawful nga kasi ginawa ng spiritista, ginawa ng witchcraft eh. Kung Egypt ka, pulilan ka na. Yung kay Noah, ibig sabihin ba, sabi natin hindi siya pure seed kasi nga, dahil wala siyang makuhang kapartner? Katwiran ni Bert Jackson yan, Oliver Amos. Wala siyang makuha ka partner kasi yung mga kapatid niya, marumi rin. Pero talo naman sila doon sa 500 taon. Bakit mo siya magkita yung 500 taon eh? Pare-pareho rin naman silang hybrid eh. Di ba? Kung nag-500 taon, talagang nagharap ng pure. Bakit ka magharap ng pure? Kung ikaw may hybrid ka, di ba? So, ang pwede paliwanag ni God doon sa kapatid, hindi niya napakasawa ng kapatid niya. Either napangasawa ng kapatid niya, kapwa nilang pure, or hybrid din. Mas malapit yung kay God sa akin. Mas matimbang yung kay God. Oh, yan, David. Lapit lang dito. Sabi din yung tanong ko, lingwahe po ba ang langit? Ginamit Muna yan. Balik kayo. Ayusin nyo, unawain nyo yung tinatanong nyo para pumasok sa logos. Ang tanong ko, anong lingwahe yung sinulat sa pader sa panahon ni Daniel? May Parsi, parang Medes. Lingwahe Medes yan. Puro sister language ang nasa Middle East. Puro sister language. Ang sister language, magkakahuli yan. Bigyan ka halimbawa, Salaam, Arabic. Shalom, yung English natin. Salem, yung spelling din. Parehong Egypt, Salim, Salaam, Salaamay, diba? Yung Menemetek, sinabi ko sa Daniel, anong lingwahe yan. So, nalimutan ko kung parang Medes o Parsi. Ang masasabi ko lang doon, sagutin ko muna dyan po. Ako siguradong ang lingwahe ni Hebrew. Bakit? Nabasa ni Daniel. So, check na lang natin. Pwede doon, marunong siya magbasa ng kaldero. Bakit po sinamrod yung unang witch? Bakit sinimulin ka ng witch? History yan eh. Bakit mo tinatanong? Gusto mo baguhin ng history? Ang pwede mo lang witch, syempre, yung Diablo. Pero ang inspirado niya doon sa United Front, United New World Order, sinimulin. Lingwahe po ba ang langit?
mga hayop sa angkan. May kabalista nagpapaliwanag ng gano'n. Na naglingwahe ng langit si Noah para makausap yung mga hayop. By the way, yung kabalista ang nagturo sa akin na yung lingwahe ni Adan, nakakausap niya yung hangin, lupa, hayop, nakakausap. Okay? Ngayon nakakausap natin pero hindi perfect. Di ba? Noon, mas perfect. So, ibig sabihin, sa'yo, maniwala ka rin na lingwahe talagang lagi yung ginong ni Noah. Sino, panahon ni Noah, hindi pa nagbabago. Nagbago yan sa panahon ni Nimrod. So, ibig sabihin, Yung panahon ni Noah, iisa pa lang lingwahe, isang pamilya nga sila eh. ibig sabihin, Perpanasis, Lapit ka na rito, lapit ka na rito. sa panahon pala ni Adan, nila ni Noah, dahil sa hindi pa naman nagbago ang panahon na yun, yung kinakausap nila ang mga hayop ng lingwahe ng langit, nakaunawa ang hayop, talo dahil sa mga hayop. Hindi tayo pwede matalo sa hayop. Hindi ganito, talo tayo sa hayop, inasense ko. Barpatay, makinig ka. Gusto mo pa rin patalo sa hayop, makinig ka muna. Matatalo ka sa hayop dahil bilang tao, mas mataas ka dapat sa hayop. Pero minsan, isip hayop. Ganun tao. Kunwari, libang-libang, selfie-selfie, pizza-pizza pie. Ano lang, sabihin, puro yung kulang sa vision, para tayong hayop. Yung mga tao sa labas na puro libang, parang hayop lang yun. Hindi, mas mataas kami sa hayop pa. Ang hayop, walang Diyos. Pero kung sabihin yung mga hayop, walang talino yan. Pero mga hayop marunong magluto, mag-barbecue. Merong hayop marunong magkanta. Yung aso, marunong na mag-drive eh. So, nakita ko may aso mag-drive. Oo nga, isipin, meron ding emosyon yung hayop. At yung mga scientifico na napupunta sa mga jungle, parang tao yun pala sila. Yung mga mundo walang Diyos, yung mga tao parang walang Diyos na. Kine-question na nila existence ng Diyos, yung creation. Kaya parang hayop na rin. Nakasulat sa Biblia, yung tao parang hayop. Marami. Roma, Ecclesiastes. So kung yung tao parang hayop, talo ka kasi mas mataas ka dapat, pumantay ka pa sa kanya. Yan ang pinakamasarap na pansin, kung pumantay pa ang tao sa tao. Sa panahon ni Adan, nagkakaintindihan ang tao at ang lahat ng creation ng Diyos. Pero nung magkasala si Adan, hindi maintindihan ng tao ang halimbawa, halaman o ibon. Ngayon, noon, naintindihan ng tao yung salita ng ibon. Pero nung nagkasala si Adan, hindi na maintindihan ng tao ang salita ng ibon, pero yung ibon naintindihan ang salita ng tao. Ito yung nangyari. Brother George. May sariling lingwahe ang hayop. Pero, mabilis maintindihan ng hayop yung tao. Ngayon, naintindihan pa rin ng hayop yung tao, pero hindi ganun kabilis. May hirap ng komunikasyon. Balikan natin. Naintindihan ba ng tao yung lingwahe ng hayop? Hindi. Pero nung supernatural, nung hindi pa sila nagkakasala, pwede ipaunawa sa kanila. Ano yan? Kasi kung paano ngayon, yung tao ngayon, minsan naintindihan nila hayop konti. Ganon din nun. Pero, mas perfect nun. Ngayon, nung nagkasala, naging wild ang hayop. Nung naging wild ang hayop, yung komunikasyon niya sa tao, nabawasan. Hindi nawala, nabawasan. Kasi labanan na eh. Naging wild na eh. Nangangagat na yung lamok. Hindi na uminom ng nectar na. Yung tanong ko lang po, anong lingwahe po ang gagamitin sa millennium? Kasasagot ko lang kanina, hindi ka narinig eh. Sa panayang rin na eh. Buklat niya sa friend. Bakit po pumunta yung ship sa Jerusalem? Papasok niya sa panayang rin para makikita niya ang tapa. Bakit ano?
Sheep? Nasa ano ka pa? Storybook ka pa. Di pa naintindihan yung tanong mo. Sir Francis, yung the spirit and the bride say come. Kahit pumunta, nanonood kaya ng cartoon. Yung the spirit and the bride say come. And yung spirit is God Almighty. Spirit and the bride say, Spirit ay Diyos. God is a spirit eh. God is speaking through you. Pag ikaw nagkaya, yung anointing ng Diyos bababa sa'yo. Set up yun. Kahit din na utusan niyo sa mga bata mag-aya, may anointing na yan. Utusan nila anak niya mag-aya. Magpabasa or mag-Bible study. Bakit ang mga halimbawa, halaman? Bakit ang halaman pwede kausapin ng tao? Ang halaman kausap ng tao, diba? Pero yung tao, hindi niya maintindihan ang sinasabi ng halaman. Yun naman yung sinasabi kong nahulog mo yung isang katawan. Roma 8. Alam mo yung Roma 8? Ang buong sansinukok ay humihibig. Kung humihibig, meron silang lingwahe. Eh yung puno, lumihibig yun. Sabi ni... Sino ba yung mga awit niya? Nakisa Jebro? Mike Hanapol. Nung ginaging Hebrew. Mike, Mika, Moka, Hanefla. Pinakita ng Hebrew. Mika, Moka, Hanefla. Sabi niya, nagbabasa siya, at naka-YouTube to sa atin ang isang broadcaster. Nagbabasa siya, tinalong yun, sa oras na oras yun. Yung mga puno raw, pag nilalagari, umiiyak. Inalis lang ng Diyos sa tenga natin marinig. Kasi pag narinig mo, matakot ka sa iyak nila. Ngayon, napanood ko sa experiment na yung halaman na namatay yung shrimp in experiment sa Believe It or Not. Namatay yung shrimp, pinalabas sa Believe It or Not natin yung experiment. Biglang yung electrograph ng halaman, biglang nag-twitch. Ibig sabihin, may emotional attachment dahil sa shrimp na namatay sa tubig. Totoo yung sinasabi ng Mike Hanapol. Napatunayan scientifically. Biblically ba meron? Maaaring italata yan. Makahiya. Salitang Pinoy lang yung mahiya eh. Lapit ka rito, lapit ka rito. Lapit ka rito. Lapit ka pa rin. Lapit ka pa rin. Kailang paghirapan yung tupa, hindi ka bibigay doon sa money changers. Kasi may si doon ng sabi. Kanya kuya doon sa yung Solomon Island. May mga puno doon na lalaki. Tapos hindi mo kayang yakapin. Tapos yung ginagawa ng mga tribes doon, mga native. Para mamatay yun, hindi nila kaya putulin. Kine-curse nila. Salitaan nila. Sa mga ilang buwan lang daw, patay na yung puno. Sinasalitaan na. Eh, hindi lang puno. Tubig na patunayan. Yung tubig, murahin mo yung tubig, murahin mo, tapos painom mo sa tao, pwede maging lason yan. Yung tubig, nagaling sa burang, papainom doon sa pare na kinulong sa Inquisition. Pinag-pray ng pare, aba, hindi siya nalanasan doon sa tubig. Nagiging gamot yung tubig. Yung tubig na pinag-pray. Kaya yung siya, gumagana yung sa iba eh. So, hindi lang pala sa halaman, pati sa non-living things, gumagana ang salita. Gumagana ang salita. Depende sa anointing nyo. Kaya huwag nyo laruin. Yung ginagawa ng Pentecostal, huwag nyo piruin. Meron silang natatap na power na hindi nyo naintindihan. Alam mo ba, nung spirit ng Diyos yung lengwahe ng tao, it doesn't mean yung lengwahe na wala ng kapangyarihan. Humina. Basta hindi magawa yung masama-samang gawa. Pero kung meron pa rin nakagawa sa nakasulat sa James, yung dila ay nakakasunog ng Yan yung nangyari sa atin na pagsubok na dahil lang sa dila, ang daming nagsarado. Daming gumawa ng istorya, daming injustices nangyari. Okay? Ang Pentecostal, magiging Spiritism kung Nicolaita. Yung mismong pastor, pwede maging parang Spiritista, parang witch, kung Nicolaita. Ang tawag ni Bargad dun, spiritual sorcery.
So, alam niyo ba, pagpunta natin sa Spiritista, yung mga Spiritista, meron din silang alam na Diyos. So, parang ano lang yan eh, Balaam lang yan eh. Si Balaam may gift, pero kung hindi niya ipaglilingkod sa Diyos, pagiging sa demonyo. Yung mga witch ngayon, may alam konti yan, pero maraming daya. Ano yung daya? Yung mga spell na yan, incantations na yan, naubos na yung oras nila dyan. Naubos na yung focus sa mga elementals, sa mga duwende, sa mga laman lupa. Yan, parang katulad din yung mga palabas sa TV na libang nyo, mga barkada. Kaya yung mga na bibili sa mga ganun, nawala na yung vertebrae sa ulo God. Bago ko itanong, magkukumpara lang ako doon sa lingwahe. Di ba sabi mo yung words, yung doon sa panahon ni Edward. Ngayon, may power siya, di ba? May power. Yung ba yung kabala? Kabala. Kung may power siya kabala, next question. At this time, pag pronounce ba siya, may power ba siya? So, may kabala ngayon na pag na-pronounce mo, pwede ka pa mag-anyo ng katawan mula sa lupa. Parang pag-anyo kay Adan. Nandito si Lope, di ba? Tinuro niya. Yung golem. So, kung yan ang hahabulin mo, daya yan. Hindi ko sinabi nga, alam na nila lahat ng lingwahe. Siguro may putol-putol sila niya. Yung putol-putol sila, may power nga. Kaya nga parang espiritista eh. Yung mga Hudyo na may kabala, na aral sa kabala, meron silang lingwahe na minsan nilang sasalitain, pero may kapangyarihan. Wala na yung pinag-iba sa iba. Hindi yun ang pinakaligtasan eh. Hindi yun ang pinakaligtasan. Okay. Ano na? Pwede natin itanong after the prayer. Ayun sa experience natin ko, yung sa mga parang kabala, before siya magkaroon ng power, mayroon siyang procedures na hindi kasi. Hindi siya magic or automatic. So, mukhang magkabaliktad. Meron yan, kunwari kailangan banal, walang ginawang masama, pure ang kanyang puso. Okay, meron akong gusto sabihin sa inyo. Gusto niya ba sagutin ang prayers niyo? Sino may hiniling sa Panginoon? Taas kamay. Pag nag-pray kayo sa bahay, lumubog kayo. Okay? Gawin nyo gabi-gabi yan. Pag tama ang inyong prayer, bibigay. Tapos yung nabili ng bawat isa kanya. Oo, malinis siya. Kaya ako sinabi yan kasi pag nag-loop tayo ngayon, training lang yan para gawin nyo sa bahay yan. Amen, amen. Ayun Muslim ba? Na nasa lakong Wala naman revelation, kailangan mo ng